This is DYDC-FM 104.7, your Development Campus Radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Vizca, Paipay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Bay, suway ragod ni. Gamay lang. Lingaw ni ba? Makarelax. Makapawala sa problema. Unsay gingon nimo bay? Illegal na nga droga. Makadaot na sa lawas og panguna-una. Sayang imong kaugmaon kung magpadala ka ana. Sus, tuo ka man. Si Mario? Di man gud mo undang sa paggamit og pamaligya og illegal nga droga, bisan kapila nagisaway. Bugot nga nagpahinumdom ang Philippine National Police nga ang paglikay sa illegal nga droga muyawi sa luwas nga kaugmaon. Walay lugar ang droga sa atong komunidad ug ang pagsupak sa balaod may tukmang silot. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa DYDC-FM 104.7, your Development Campus Radio. Si Mayor Boying Carini sa Baybay City. Para nako, DYDC-FM yug ko. Kamusta ba? Radyo kalambuan gyud na. Estudyante ka ba sa Visayas State University o VSU? Aniya na ang programang Alang Gayud og Tungod Kanimo. Serbisyo Estudyante. Only here at DYDC-FM 104.7, your Development Campus Radio. Matag Huwebes, alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Usa ka oras nga pakig-uban alang kaninyo nga gipanguluhan sa University Student Services Office o USO ug sa Dean of Students para lang imong mahibaluan ang imong katungod ug mga pribilehyo isip usa ka estudyante sa VSU. At tangi, serbisyo estudyante. DYDC. Yes, good morning, maadjong buntag. Maayong buntag, maupay na aga Visayas State University. Good morning, bye-bye City Leyte. Ug sa mga nagpaminaw nato karon sa bisan asang dapit, maparadyo man o via Facebook Live or ingon man sa atong internet radio. Happy Thursday morning. Good morning. And ingon man sa mga nagpaminaw nato no sa nagdaiyang barangay ning Nakbayan sa Baybay. Good morning. Mga higala sa kangina labi na sa atong mga hashtag Proud Viscans. Nga mao gyud ang atong pinaka-target nga audience nining atong tulumanon matag permiro ikatulong simana no Huwebes along Huwebes ang serbisyo estudyante 10 to 11 in the morning. Hatod ning atong CBN ng DYDC FM DSAS ingon man GCO. Yes mga higala maguban-uban ta. Karong adlaw-adlaw Huwebes, Marso 26 tuig 2026 sa lain na usab nga programa o lain na usab nga mahinungdanong impormasyon, timely and relevant no nga topic nga atong hisgutan karon ipaabot sa ato mga suking tigpaminaw. But before ta magasugod mga higala, kumusta man ang atong mga Viscans? Yes, bag-o lang gyud na humano ang inyong midterm examination. So, kumusta man? I hope nga you're all doing well. Oo. And padayon no, sa pagkabot sa mga pangandoy. Philippine Standard Time, alas 10:04 sa buntag.
And oo, sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban na karon ning atong tulumanon serbisyo estudyante. Kung balas unsay mga higala ayaw ibali ng dial sa inyong mga radyo or ang inyong pag-view sa atong Facebook Live ana sa VSU DYDC 104.7 FM aron good malinawlawan or doon na good mo makatunan or tinaw no or maklaro o kung ano naman mo gikalibkan. Okay, so if you have questions as well, pwede ninyo ipadangat sa atong comment section sa atong Facebook Live or i-message sa itong numerong 0963-544-9391. So, karon mga higala, dili na natudugayon pa. Ato nang isibya ang atong topic, kabahin kini sa student election, mga higala. And atong i-welcome, atong abi-abihon ng atong bisita karon ang Student Election Board Chair. We have this morning, Mr. Ryan Hill T. Chavez, no? Good morning kanimo, Mr. Ryan. Ayan, good morning ma'am and mabuhay sa tanang gapaminaw og sa naglantaw aning DYDC FM 104.7. I am Ryan Hill T. Chavez, the chairman of the University Student Election Board of Visayas State University. And first of all, I would like to thank the DYDC FM 104.7 for inviting me sa kanina segment. Actually, this is my second guesting, but now it is different serbisyo estudyante topic to discuss. Kay sa una, it was about mental health, and karon paghisgutan nato ang student election. Unsag yun na ang student election and ngano nga dapat nato na siya ginabuhat yearly. So today we aim to inform the student body about the upcoming Supreme Student Council elections and to promote transparency in the electoral process. For this academic year, we are preparing for the elections of the USSC or the University Supreme Student Council and also the Faculty Supreme Student Council. And after that, we will be preparing for the USSC Federation, which is essential for the selection for the next student regent, and which will be conducted in accordance with the prescribed timelines under the Student Election Board Code. Okay, so much for that. Siguro sir sugod sa lang introduction. Yeah. Like kung ano kining you have mentioned naman no, sa purpose of having this. So kano sa tod sir ang upcoming election or date of election sa Actually, kining USSC? We have April 23, but since nausab sa dang ato finals exam, so mausab sa dang ato election which will be on May 6 na siya. May 6. Yes po kay 2 weeks before the final examination dapat makapagpa-election na ta. So as provided sa election code. Yes po. Okay. Sige. So take note of that. May 6 ning kasamtangang tuig proud Viscans, no? And sir, talking about student election board, unsay pinaka-role gud aning maong committee or kining student election board, sir? Kay kami no kay dili jud mi kanang mailhan lang jud koan kaning among mga role, but for everyone, the Student Election Board is the sole facilitating body responsible for any and all students elections, plebiscites, referendums, initiative, recalls, and other issues requiring the approval and affirmation of the VSU student body. So, tanan nga kinahanglan ikonsulta pa sa mga estudyante o mga agreement na adjud na ang Student Election Board. Because SEB serves as the sole facilitating body responsible for ensuring that all electoral processes are conducted in an orderly, honest, peaceful, and credible manner consistent with our mandate. So, ayun ma'am. And then, para po no, masiguro nga, kamo, students, nagid mo participation kung sa may mga decisions, mga major decisions nga ipahigay ng atong USSC. Okay, so, siguro, segue ta diri sa election preparation, especially nga
We only have more than a month, and then considering doon na po tayo upcoming, 'di ba? VSU anniversary. So, yes sir, unsa tong mga election preparation? No, kay karon na hisgutan nimo ma'am ang kanang VSU anniversary. Daghan gihapon ang amo mga activities which matunong jud siya sa anniversary. But first, before ako maghisgot sa amo preparation, I would like to introduce to you the Campus SEB, since I am the USEB. So, gina-manage po nato ang mga Vita campuses. So included aning May 6 nga election ang atong Vita campuses? Yes, kasi okay. uniwide po siya nga election. Kasi we also have SEBs from the other campuses. The chairman of the Villaba Campus SEB, we have Miss Rihanna R. Dahoya. And from Isabel, we have Chairman John Rick Cobico. From Tolosa Campus, we have Mr. Kyle Batis. And from Alang-Alang Campus, we have Chairman Gian Carl Aguirre. And for Baybay Campus SEB, headed by Chairman Joseph Tan. And under them are their different faculty SEBs. So anyone nga naay concern parte sa election, muduol ra jud na sa ilaha kani nga mga chairperson o bisag kinsa nga mga SEB. So going back sa ato mga preparation, no, daghan jud tay mga gina-prepare sukad last year, kay daghan may mga activity ang mga USSC that requires the approval of the student body. And to ensure a smooth election, we are implementing structured preparations such as strict adherence to the election calendar and timelines, which was posted last December. So December pa lang nag-post nami sa ato election activities. And also we have we opened the application katong January 19, pagsugod pa lang sa ato klase, kay it is mandated pod sa ato SEB code. And also naatay mga gina-prepare like the forms, standardized procedures and forms. And also we are preparing for the next activity, which is the screening. So after nila pag-file sa ilang mga application, i-screen pod nato kay there are mga qualifications to meet by these aspiring leaders. And also we have coordination with campus units for logistics and precinct management. So naata dere ang ato VPSAS, we have the ODSAS of different campuses, and also we have the SDS. These are all guided by our mandate to maintain systematic and transparent operations. So, mao jud to ang mga gina-prepare namo nga mga na mga procedures or mga ato mga need na mga forms, kailangan ma-prepare na pod sila kay need na nato makapag-pa-election kay mahuman na murag kuan lang kanang murag usa lang ka tulog na lang human na ang SEM ani. So Alright. ayun. So, yeah, busy gyud ang atong student election board, no, for the upcoming election. So, daghan kay mo og gina-prepare, no, para ma-ensure nga smooth ang maong election, and of course, ang mga processes, no. So, sir, sa pagkakaroon na unsa inyong mga measures nga ginapahigayon para ma-encourage ang atong estudyante, itong mga Viscans, to participate in this election? Actually, we have Facebook page, and then thankful gani ko karon that we have DYDC that helps us kanang ma-disseminate sad ang information through radio and through nasa inyong Facebook page. And as of now, we have the Facebook pages of each campus SEB, and also we have the USEB na Facebook page, which information campaigns are disseminated through these official page channels. So ang ang problema lang no ana kay gamay ra jud ang amo engagement. So kana thankful gihapon ko nga koan nga naadjud naadjud ko karon sa DYDC para mag-inform ani. And actually
dili lang jud mi ani nagasalig sa Facebook pages. We also send it to different group chats sa mga organizations dinhi sa ato campus, and also ato pod na gina-require nadto ang mga SEB from the different campuses na mag-post sila og mga posters na naa didto ang ato event calendar of activities. So motto, and we have clear dissemination of election schedules and requirements. So gi-post pod namo ang mga forms from online, and then gi-kuan pod namo, nakipag-coordinate me with the Student Development Services Office, and we seek help from the ODSAS, NSDS, from our respective, and also mga respective faculty deans and department heads, just like before. So our goal is to ensure that students are not only aware but also motivated to participate actively. Kay sa amo no, ma'am, kay kami dili man mi makapag-encourage to kaning sa mga makapag-apply sila for the SSC, but we encourage them na mag-participate gihapon sa kaninga electoral processes. Kay mahulog pud no nga bias if kami nga student election board ang mag-recruit or magpa-apply sa kaninga mga student leaders. So ang amora is to facilitate kaninga mga electoral processes, and also kaning i-encourage ang katong uban ng mga students to participate in this very important na event, which is the election. Okay, so yeah, may na nga mga pamaagi no para ma-ensure gyud nga mag-participate ang atuhang mga students sa maong election. Lakbitan na itong magamay, sir, no? Kaginiha, you have mentioned your mga nagkadaiyang preparation for the election. Pwede ba na ito ma-discuss in detail, yun, no? Kung unsa ang mga steps unsa kinatibo ang process sa election, like from the filing of the kumbaga kung sa election pag yun nga sa Philippines, like the filing of the COC or mga qualifications sa mga mudagan nga candidates, etc. So kanang from the very start pa lang yun sa process up to the tato nang sa mga votes from our students. Okay, so thank you for that clarification, ma'am, no? So nag-announcement mi ato last time for the election activities. So first, we have this filing of candidacy. Kani nga filing of candidacy where the aspiring leaders or the applicants will file for candidacy, kasi it's essential, ma'am, no, kung unsa nga posisyon ang ilaha, if kanang muran, kung asa sila muran nga posisyon. So after kana nga mag-file, by the way, ang ato filing of candidacy, originally we have the January 19 to February 19, but ato gina-extend kay siguro need pa nato og time kay nag intramurals man gihapon ta, and we have January 19 to March 13. So March 13 ang kinalasan adto na time, but we have received I have received a report from the different campuses that only 20% of the USSC nga naay applicants. So usara nga campus ang naay USSC. So for that, na para ma-encourage usa gihapon ginahimo namo nga encouragement is makapag-extend sad mi, and then karon gi-reopen namo ang filing of candidacy para lang mapataas nato ang kaning mag-apply for the SSC. So we reopen it last March 23, katong Monday lang, and then it will end on March 31. So after ma'am sa ilang pag-file, syempre kailangan gihapon nato i-screen ang kaninga mga applicants. This is very essential kay dili lang jud ta mudawat aning mga applicants, kay based sa ato code naa gihapon nay mga requirements or naay mga qualifications
for them na i-follow. For application for candidacy, all aspiring candidates must comply with the following requirements. Una, ma'am, must be a bona fide undergraduate student of the university. Sunod kay ang must not have been convicted of any university rule or violations. So katong na ay mga problema dinhi sa school, katong na mga nag-violate, then dili sila allowed para makapag-run. Syempre kay we are selecting leader. Yes. And must not be affiliated with restricted organizations. Tapos such as mga publications. Also, we have the qualification nga mag-file jud sila og COC kay kung dili sila ka-file og COC, they will not be officially recognized by the board nga sila muran ana nga position, and must complete all required documents within 1 week after the filing deadline. So, usa ba ni nga mga requirements ang kani sa ilaha dapat naka-filled out na sila sa application form, naka-secure na sila of certificate of good moral, or also we have the certificate of grades. Kay importante no ma'am nga naatay certificate of good moral because para sa ato mga leaders tanawon nato gihapon if they are fit for this position, if they have outstanding na mga nga good moral, and also sa kaning certificate of grades importante gihapon kay to monitor them if naa ba sila bagsak or wala ba sila bagsak, makaya ra ba nila pagdunganon ang academics o ang pag-serve sa student. So for the certificates of grades, we require kanang first semester of academic year. So and also need ang copy of certificate of registration or COR sa karon na second semester para makitaan nato or mahibaw-an nato nga ang ato leader nga muran kay enrolled this semester. Yeah. So also para sa uban pud the qualifications naatay mga sa ato screening kay dagaman gihapon na mga kailangan nila kanang need i-meet. For example, ang ato mga guidelines. We have guidelines sa kaninga mga pag-screen. So next anang screening kay announcement of qualified applicants. So after na ma-screen, ato i-announce kadtong mga naka-met sa ato mga qualifications. After that, we will have orientation of qualified applicants. So kani dinhi sa ato orientation of qualified applicants, ma'am, naaman gihapon tay mga mandatory orientation session for all candidates and political parties. This session cover the brief introduction to SEBCode, particularly on electoral process, from application, screening, to campaigning, until the election day. And then also, we have the election rules and regulations. So, katong ako gi-mention, katong registrations, and then the requirements. Also, we have the campaign guidelines and limitations. So, syempre, ato po na sila'y orient kay aron, wala sila'y malabag, wala sila'y ma-violate na ato mga guidelines. And then sa ato code, and also dito pod mo follow pod ta sa Constitution and bylaws of the Supreme Student Councils. Also, we have ethical standards and prohibited acts. And sa karon, ma'am, medyo lahion lang nato ang orientation or butangan nato og another topic, which is actually I am coordinating with the Guidance and Counseling Office. So mao to ang dapat namo i-add na maging part ang Guidance Counseling Office sa orientation, kay sa orientation pa lang dapat mag-orient na mura og necessary jud nga ma-orient ang ato mga aspiring leaders
about sa ilahang pagran nga dili lang jud na about mga social skills or kanang pagiging physically fit but also mentally fit. So they must be prepared kay ako kay president man sad ko sa Junior Guidance Facilitator. So mao na nga nakita pud nato nga essential pud na nga naay mental health awareness sa kani nga ato mga leaders sa para magdagan sila. And then we have the campaign period. Ang ato campaign period will take place sa April, the entire April, and for our election day, after anang campaign period na mag-election day na moabot na ang election day, we have May 6. So ako to na-announce ganiha. And after that, sa same day, we will have canvassing of ballots, and the next day ana kay announcement of election results. So mao jud to ang ato mga preparation or mga activities nga andaman ma'am kay mao to ang ato electoral process. Okay, so nalang ko i-klaruhin gamay, sir, no? Katubang sa qualification nga dapat student, of course, sa VSU, napay number of years required nga dapat student, dapat like third year na ka, fourth year na ka, or second year before you can run for a certain position, or basta lang kay estudyante ka? Naatay mga gi-base pod nato ang kaning structuring sa ilaha constitution and bylaws. For example, we have the EXICOM, wala dito nag-require nga unsa sila nga year level. Okay. But there are some of the faculties nga specific sila, especially sa kanang mga representatives. So kung unsa sila nga mga year level, ato pod sila qualified para mag-run for that specific position. So ayon, depending gihapon sa ilaha CBL, and we, the Student Election Board, nag-follow pod sa CBL, not just the SEB code namo. How about the transferring ng mga estudyante? Okay ra ba? Sa amo ma'am, yes ma'am, kay wala man po dito naka-stipulate sa amo code. As long as bona fide nga students. Okay. Student din sa VSU and enrolled sa second semester. Okay. So thank you so much for clarifying nga aspect okay para pod maklaro sa atong mga estudyante who wants to run for a specific nga position, especially nga extended di ay from supposedly January to February to pero na-extend March to March 31. Yes po. Oo, so pwede pa to those nga kanang yung capacity or nga mo lead or na skills nga mo lead. Oo, you can file your kaning candidacy, yung COC, Certificate of Candidacy. Alright, so mao to siya mga higala ang electoral processes giskutan sa atong chairperson sa Student Election Board. So moving forward, sir, how about sa kining sa election na gid like or how do you ensure nga how will you ensure impartiality, during election? Impartiality is a fundamental principle of SEB, no? And all officers are required to be non-partisan with no affiliation to any political party. So, ang SEB rajud na sila, and then kami rather, so non-partisan and wala mi ginasuportahan ng mga political parties kay usapod na kanang para maka-create of impartiality towards this election. Also, decisions are made collectively and based strictly on the provisions of the SEB Code, ensuring fairness at all stages from screening to proclamation. So, amo na pag-agrihan ang among pang post na mga announcement this year kay amo pud na ana siya pag-meetingan. Unless if makapag-post lang kami o kanang mga memo which is mga
kanang gikan na sa mga unprecedented na mga events like dili na kaya ma-meeting, so idiretso na lang pud namo og memo. So mao na Provided nga naka-follow sa subcode. SEBCode, yes ma'am, kasi we strictly follow SEBCode, and also sa kung unsa ang naa dito sa USSCF Constitution and Bylaws, and also sa other na mga SSC nga CBL. So amo pud na ginatan-aw kay syempre kinahanglan jud nato nga maka-create og kaning mga fair and kaning maayo nga guidelines para sa election, so that dili maka-create og aning libog sa mga students pod og sa kaning mga candidates, and also sa amo nga SEB. So ato pod ni siya ginahimo ang kaning impartiality sa ato election, ang pag-consider sa kaning mga students sa ilaha mga for example sa announce na lang po din na kung this year we're trying na talaga na mahimo siyang online election. Kay sa last semester gisuwayan na pud namo. So usa pud na nga kuan nga amo ginabuhat karon kay considering sa mga student, no, kay last sa una nga mga election makabasa pud ko ani og mga comment og mga kaning mga students nga kanang dili bitaw makatungha sa ato election, so sa ato voting precinct, kay tungod mo ra man na ilaan hion sa ato eskwelahan. So mo na nga i-try nato nga kanang mobile na siya. Yes, the term hybrid, correct kayan kadyan ma'am, kay we will engage na sa hybrid, but now may naa naman tay mga guidelines ana. We already also sa preparation namo ma'am kay mag seek man gihapon mi og help from the legal office. Mangutan mi kung unsay mga legal opinions. And also ang kaninga ato election, online election nga buhaton karon kay nanay guideline na gina ato na pud na siya ginahimo last semester, and also karon na uniwide na election ato pud na siya himuon, and we are still trying to improve the guidelines kasi tan-awon pa nato kung kaya pud na sa ubad na mga campuses ang kanang online elections. But as of now, we term na lang sa kaning hybrid election, kay we will opt sa katong election, or we might opt sa katong traditional, which is pen and paper. Pero actually usapod na nga kanang motivate ma'am nga mag online election, kay sa kanino nga mga paper daghan jud mima kuan magamit na paper, and daghan kanunay mi himuon aning mga ballots. So kami gihapon na ang maghimo og ballots, maggunting-gunting, and also para pod usapod na consideration is para pod madali pod ang result sa ato election. Kay kung magbalot ta ede mag manual counting jud ta, no? So mao to ang kanang mga impartiality for the election. Yeah, and maybe pwede sad siguro mo maka-coordinate with the atong unsa na siya kining DCST nga department, no, for the sa online nga kuan mag-facilitate sila sa online kining sa computer science something. Yes ma'am, nagkipag-coordinate na sad mi ana kay I have officers naman sad from the Faculty of Computing, so I assigned them to coordinate. Actually makipag-coordinate sila ka sa head sa ICT kang Sir Norman Villas. Yeah, so, Sir Norman. Sa ICT, ICT office, ICT MC man Sir na. So mao to nga kuan nag-ask pod sila kung unsay maayo buhaton. So mao na to amo ra gihapon na himuan ang og guidelines nga maayo para make sure nato nga credible ang ato mga results, and ma-secure ang impartiality of elections. Kay mausad na ang gina-advise pod ni Sir sa sa amo FOC SEB. Yes. That's a great kanang or great to know nga you have that kind of initiative
para ang katong mga students nga dili gyud maka-vote like tugid sila physical sa voting precinct, at least they have the option of for kana online. Mm-mm. And then provided nga lagi makahimo mo guidelines nga of course walay rights nga ma-violate, no, it will not be contrary to any public policy, no. And oo, no, so but kana nga plan makaya ba na siya nato nga ma-implement for the coming election on May 6, or you still need time? Based sa ako mga officers, ako pod na sila gina-consult, makaya raman gihapon ma'am kay okay. last semester amo na pod to kanang gi-startan o kuan kanang implement, so that para karon na na unified election Full blown na gid karon. Yes ma'am, kay importante nga maging andam pod ani kay para lang di lang ang estudyante ang dili mahaguan og katong kuansad katong atong mga candidacy dili maghinuwat sa ato result, but also para malesen ang amo mga Paper activities kami nga mga SEB, kay especially ang counting of ballots, it takes mga days para mahuman jud og counting. Yeah. So maapektuhan ang mga klase sa ako mga officers. So mao jud nang we are very considerate sa kanang mga matter. Oo, considering nga daghan kay taog students. Bitaw ma'am. Yeah. Padayon tanaw, talking about student election, di ba kalikayan, no, just like kanang election sa Philippines na ginay complaints, na ginay mga sa panadiha ang ikasulti, or na ginay mga complaints ang atong mga kinsa baka parties involved or the candidates or from the students, like unsa man ang yung process sa pag-handle niini? So we have complaints, and all complaints and protests are formally received by the protest and complaints officer and are processed in accordance with established procedures. So if it is an electoral process na gina-complain sa ato complainant or kaning nga gina-protest, they must submit kaning formal complaint through a letter, tapos ato na siya i-submit sa ato protest and complaints officer from our respective faculty na SEB, kung faculty-based man na election, or pwede ra pod sa ato campus-based nga SEB sa protest and complaint officer. Each case undergoes proper evaluation and deliberation, ensuring due process and timely resolution. Kay dapat ato pod na siya pag meetingan, and ato pod na dapat siya i-cater, kay dapat ma-address as soon as possible. Kay kung pareho sa una, kuan man gihapon na namo i-address as soon as possible, and mao na kailangan na adito ang SEB, na adito ang kaning complainant para pod ma-address og maayo, and then pag-istoryahan kung unsa pod na ang ilagi na complaint, and kuan ba naaba na sa amo code, nalabag ba namo ang guidelines, or sila ba ang nakalabaging ana. And then we have the CBL naman sad nga gi-follow pa ato tan-awon ang tanan nga mga kani nga mga legal basis sa ato sa ila i-complain. So maura jud to. Okay, sige. So thank you so much. How about kanang for example, unsay mga grounds for disqualification? For example, bisan pag nagdaog na siya pero adunay mga unsa baka reklamo or what, any grounds or unsay grounds for disqualification sa isa ka candidate? Actually daghan tay mga tawag ani mga disqualifications, kay even sa campaigns daghan na jud na kaayo. So kung mga kung usa sa ato grounds kay kana nga mga requirements, dapat maka-comply sila, kay kung dili amo na kanang dili na namo recognize ang iyahang pag-run. So kung dinhi na pod sa during the campaign na nila, daghan tay mga mga rules or
kaning mga batas for this campaigning kay campaign for example ang ilahang magasto dapat dili mag-exceed of 5,000 yana, and then all campaigns must preserve the tranquility of the school atmosphere and must do away with libelous speeches and illegal acts kay at mao na amo pud na sila i-require magkipag-talk with the SEB, tapos amo sila istoryan kung sa ila na labag kay we will ano pa naman kanang i-deliberate pa naman mga butang kung kuan ba gajud na sila kanang ni labagbaan na are they still fit to run. So also kani nga mga kuan pod kanang mga guidelines, example sa no posting sa mga dili mga identified areas, only the designated areas ang pwede, and also kana usapod na kay dapat dili sila mag-post og mga kanang mga tarpaulin bitaw kay mao na dapat paper. So ang amo na buhaton kay i-suspend man gihapon na namo ang ilahang mga posting or patangtangon. Pero mao na amo pud na istoryahan pud na also sa tanan ni nga party nga kung unsa na nga mga kani nga mga guidelines kay as of now daghan toy mga guidelines. So basically kuan na lang na nato na sila ma-announce during the orientation. So kana siya nga violation ana nga mga guidelines that you have mentioned would really result sa kanang na ay like ma-disqualify gid sila or unsa man. Depende ma'am sa kanang bugat sa How substantial. ila violation kay as of the moment ang ato SEB code is dili pa pud updated for such na mga violation kung unsa ang mahitabo ani nga mga sa ato mga aspiring candidates nga mo violate. So karon amo pud na undergo og revision, sabay pud na mo karon og revision, and tan-awon na mo kung unsay maayo pud ani. And sa una we have the guidelines ay kaning board resolution sa guidelines sa kaning mga sa campaigning, and then unsa jud na ang mga pwede nga mga possible na mga violation. So mao na i-deliberate pa namo kung kuan ba sila ma'am kanang ang kaning mga grievances sa ilahang kanang gina-violate. So tanawan nato kung kuan ba sila kanang subject for disqualification. Kay usahay makahuna-huna pod mi nga kuan nga wala na gani mudagan tapos ma-disqualify pa makaguol para sa among nga SEB and also sa uban pod nga leaders, but we strictly follow the rules mandated by the CBL sa code and din sa ato university na mga law. So as university rules. Okay, so thank you so much. Another question siguro para masulit gyud ang atong discussion this morning. Pila nagali ka years nga yearly man siguro ang pag-appoint sa kuan kining sa SEB. Oo, SEB. Yes, yearly naman siya ma'am. Ako kay kuan pa ko I started last election, that was 2024. Okay. Kuan pa lang gani ko ato bisag kanino sa SEB makita gihapon nga walay mo take ani nga mga responsibility. So nag-SEB ako 2024, kuan pa lang ko ato secretary, and then under pa to sa College of Arts and Sciences, and at the same na semester ni hawa man atong nag-resign man ang amo chairman, then ako ay napuli nga chairperson sa CAS. After that kay mo na duha lang jud mi atong tulo lang mi atong officer, and it's very lisod kaayo so mga 2 years na more
Or almost. 2 years, but serving 3 Okay. elections na. And then last year, mao to same gihapon na himo ko nga CAS to FNMS na chairperson. And then karon last year DI gihapon gina-appoint sad ko ni sa dati nga student regent, and since wala pa may mupuli na ako, mao na nga ako gihapon ang appointed. Okay. So far no, for how many years na nga nag-serve sa election, unsa mga challenges nga imuhang nasinati or nagian, and then from those challenges, unsa pud ang imong lessons nga na learn no from the past elections nga imong gina-apply or gikuhaan og lesson para sa next nga election mas smooth na and mas organized? First pa lang jud to na ako nga pag sebno kay naa na toy failure of election. So nakaduha mi ato pagpa-election. It's because wala nakaabot og quorum ang kaning student. So para maging valid ang ato votes, ang kaning vote counts, dapat taas ta og voter turnout. But that time mubo jud siya og mas mubo pa sa 50%. So ang challenge gid no kay ang pag-encourage sa ato mga students to please participate no sa election. Yes, para ma'am, maka-achieve usad jud na. sa quorum. Sige, continue Kay please. problema jud na namo ang kaning participation sa mga students. Actually, makita man gihapon as a leader no sa ako perspective, mura og importante gihapon nga mag-participate ta even here sa school kasi it also reflects sa unsa pag-participate nato sa kaning sa ato national na nga elections, di ba? So mura og ana gihapon kasi it's essential na makaselekta og leader na makapag-serve sa ato mga council. Usa jud na nga problem ang kaning tawagan ni kaning low voter turnout, but sometimes no mahuna-huna pud na mo nga it is also misinformation or lack of awareness. For example, ang kaning mga students, since dili man sila kahibaw og SEB, dili pud sila wala sila awareness ani. But sa amo part, especially this sa ako term, ako magkuan jud mi kanay to the extent nga ma-send na sa tanan ng mga GC, tapos mapahibaw ang kaning mga student nga there is election nga mahitabo. So ayon ang uban gihapon kay di man pud kanang mo engage sa kaning ato mga sa ato SSC nga mga updates. So usahay no mao na ang problem sa kaning kaning ila engagement. Tapos also mga logistical constraints across campuses, and even sa kanang balot bitaw, ma'am, makapuyon jud mi ana og gunting-gunting. Tapos kani student paghihapon mi, so tanan kailangan i-plan ahead kay aron ma-manage lang ang time. So mao gyapon to ang ginabuhat namo sa una, but being kadto gihapon, we still aim to provide accurate, timely, and accessible information to counter misinformation. Yeah. And also kani nga nga tawag ani ang amo lessons nga na-learn kay dapat earlier and clearer na nga dissemination of information. So mao na we channel na kadtong sa mga faculty deans and sa department head. And actually the last year, and usapod to nga ako na amazed kay I wrote a letter sa mga faculty deans na tapos sa address to the department head. They nga mutabang gihapon sila og inform sa ilaha mga student during classes nga mo vote. And actually mao jud to usapod to nga nakapagpa-increase sa ato voter turnout. And also gina-improve na po nato ang coordination sa ato SEB within the SEB mismo, aron ang ato SEB informed gihapon sila sa mga
buhatonon. So we conduct a meeting, may regular meeting me, and also in stronger enforcement of rules and deadlines. So since sukad pa sa una nga mga tuig, problema jud gihapon ang kaning pag-apply. So mao na magsige may og re-extend. So makita man gihapon nga karon nga amo ra gihapon na siya i-extend. Lesson learned is kung ano jud siya kanang maghunahuna na ka ahead of time nga basin mao ni ang mahitabo. So ang ato buhaton is mag-enforce ta or mag-extend ta, maging lenient ta sa kaning mga deadlines. But ayon, i-follow gihapon namo ang code and CBL. And these improvements aim to create a more efficient and credible electoral process, di ba? Kasi actually within this academic year we are establishing guidelines and protocols for ato ako gina-mention na hybrid election. So hopefully by after the Holy Week ma-disseminate na pod na mga information. Yeah, it's really okay to be lenient, no, para pod matagag chance gyud ang ato mga students. However, the same should be, or the SEB nga acts ninyo should be in accordance gid no sa code and the constitution and bylaws of the USSC, no, para dili ta ma-question or ma-technical. Now, thank you so much, Ana, no. By the way, do you have Facebook page or any media, social media where you can post information nga mas paspas gud siya, no, mapaabot sa atong mga students, and para masiguro pod nga kanang official gina siya and mo gina ang tinuod nga info para malikayan tong mga misinformation or unsa pa na diya mga fake news. So, do you have any media, social media? Yes, we have official Facebook pages sa tanan na mga VSU SEB. Same rapod na sila og logo. Og per faculty na ay own nga tawag ani own pod na ilaha Facebook page para makapag-disseminate sila. And to avoid gihapon ana mga misinformation is we directly coordinate with the Student Development Services or the SDS kung asa dito nga office gina-manage ang katong different mga organizations. So we directly coordinate with the SDS para gihapon na ma-disseminate ang mga PubMats or mga publications directly to them. So, ayun. Pwede na to i-mention unsay name sa inyong Facebook page? For the University Student Election Board, we have the USEB, VSU SEB, and also sa ato Baybay campus or sa mga campuses, it is VSU Student Election Board, Isabel, Alang-alang. So ingana ra maglahi-lahi ra jud na sila. So you can search naman VSU SEB. So mang-appear na sila dito. For example, kung wasad mo katuod, pwede ra pud na ninyo i-search ang VSU SEB, VSU FNMS SEB, ingana. So makita na ninyo dayon ang ato mga Facebook pages. Okay, so at least pwede mo dito ato mga listeners, ato mga Viscans, so pwede mo dito mo visit, no, para makasabot mo unsang updates or any other relevant information kalabot sa upcoming election. Now, we still have pipila na lang ka minuto, mag-alas 11 na. Siguro patapos na lang nga mensahe, sir, to our voters. Oo, before we will end this program. So para sa ato mga voters, please do not hesitate or coordinate with the Student Election Board if wala jud mo ka hibaw sa election processes, and also mag-search pod ta or follow pod ta sa ato mga VSU SEB na Facebook pages para mahibaw-an kung unsa ganito ang mga election processes. Kay ato man pud na dito i-post. And also sa kadtong ganahan pa mag-apply for USSC,
mas nindot unta makapag-apply na mo before March the 31. weekend kay mura og tinguli naman next yeah, week no. Pero actually they can submit na lang anay online. Email. So para gihapon maapas lang nila ang para bisag dili na sila muanhi sa school, isubmit na lang nila after the Holy Week ang katong mga physical papers and other na mga requirements na nag-need og physical copies. And also for sa tanan na mga students, I am encouraging you to participate in this electoral matter, ang ato election, kay this is important kay ang ato pag-select sa ato student leader is naagihapon na sa ato The student leaders will represent sa ato faculty, sa ato campus and even sa university. So ako ra pud na makita sa kanang mga Facebook post no, kanang magreklamo sila about sa kanang ato mga leaders. So also think twice kung ato pud na siya na vote, ato pud na siya nag-participate bata during the election, kay syempre para gihapon nato makita kung kanang ato gina-protest is na nisunod gihapon ta or ni participate gihapon ta sa pag-elect ana sa ilaha. So mao na encourage gihapon sa tanan nga mag-participate mo, and also makipag kaning engage gihapon dapat mo sa kaning mga campaigns nila, and also kung naamoy mga concern pwede ra pod na nato ma-direkta pod sa mga SSC labi pa sa mga aspiring leaders. So ayon, also to our our first time voters, your vote is your voice, and this is not just for the first time voters but to all Viscan. So ako na po di-announce ma'am nga ang ato USSCF election, ang USSCF election is ginabuhat na siya during the summer, kung asa ang mga USSC na mga president undergo og election para sa federation. Tapos kung kinsa ang maging chairman sa ilaha, mao to ang mahimo nga student regent, para makahibaw pud aning mga student kung ginaunsa pud na pagpili sa student regent nga mag-represent sa VSU student body. So ayon lamang, stay tuned sa SEB, VSU SEB. And other updates pa no sa SEB or the Student Election Board. Yes, to oras, alas 10:57 na. Daghan kayong salamat, Mr. Ryan Hill Chavez, the USEB Chair, no, sa pagpaambit sa mga mahinungdanong impormasyon, relevant information to our proud Viscans sa nagkadaiyang dapit, no, di lamang within our diri sa VSU main kung niliapil na sa Vita campuses, no. Thank you so much sa higayon oras nga nakauban kanamo dinhi, and hopefully for other updates sa makauban gihapon, no, kanamo dinhi sa atong CBN and DYDC FM. Sa itong mga suking paminaw, thank you so much sa kanan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo. Hingpit na manamilit, this is Miguel Agongora, alang ning atong programa Serbisyo Estudyante.